may ginagamit tayong vitamins na supplements. Pilipinong gumawa nito. Hindi nawawala to sa loft ko. Ito, lalo sa breeding. Galing to. Enhancer to. Sir, bali ito yung extra natin na breeding cage. Dito yung mga test pair natin, yung mga ibang bloodlines na sinusubukan natin. Although yung iba dyan, nag-produce na sa ibang tropa, kaya lang bilang bago sa loft ko, susubukan pa rin natin. Anong bloodline, sir, mga naidagdag mo pala dito? Bali, mostly VDB, sir. Luis. Tapos, Koopman. Bali, mga idol, nagte-test pair pa rin tayo sa ngayon. Ginagawa natin yan. Kasi isa sa mga challenge yan sa akin, yung magpatira ka naman ng ibang bloodline. Bukod dun sa winning lines mo, malaking achievement sa yan eh. Pagka may bagong bloodline ka na panalo mo, sana dumating tayo sa ganung part. Kaya lang, ginagawa ko sa kanila, since test pair nga, hindi ko muna nilalagyan ng club ring. OB muna, lalaro ko muna sila as OB. Ngayon, kung nakita ko na pumapalo, ayan, saka tayo magre-repeat, saka natin lalagyan ng club ring. Tapos mga idol, ito lang, pakiusap. Napag-usapan na din lang natin yung YB, OB. Yung mga nilabas ni Federation ngayon, sana wag tayong pasaway na, wag tayong, hindi ko lang kasi maintindihan mga idol, pwede naman tayong kumuha ng club ring. Bakit sa iba nyo ilalaro? Ba't sa ibang club, lalaro mo siya sa OB? Siyempre, yung owners ng club, medyo magkakasilipan magkakaroon pa ng issue. Marami namang comring sa Lazada o Shopee. Bakit hindi na lang natin i-comring, di ba? Ganon din naman, old bird. Saka, hindi ko magets yung sasayangin mo yung club ring. Ang laki ng guaranteed, tapos ilalaro mo siya as OB sa ibang club, di ba? Sayang naman. Saka para hindi gumulo yung industry natin. Kasi sa Laguna, totoo lang, ang sarap na ng premyuhan natin. Tas tayong mga players din minsan ang magulo eh. Dapat matuwa tayo kasi lumalaki, gumaganda yung industriya. Lalo naman tayong gumugulo, ayaw na nating suportan. Wala namang masama kung ayaw nyo maglaro sa ganitong club, huwag kayong kumuha ng ring. Doon kayo sa talagang club na gusto nyo lumaro, doon kayo nalang kumuha ng ring. Kasi nagkakaroon pa ng issue eh. Kumbaga, bilang fancier, tulungan din natin sila club natin. Lahat naman yan, mahal natin. Kasi nga, kagaya na sinabi ko, napakaganda na ng pa-premium nila. Suportahan na lang natin sila, no? Kasi yan, para sa atin din. Para sa club, para sa players yan. Bali, dako naman tayo dito sa ating mga breeders na medyo special. Ito, yung iba dito, nag-produce na. Ito, nag-produce na ito ng finisher. Allen finisher siya. Yan yung isa sa question mo kanina. Kung meron tayong ibon na good breeder, good racer. Isa siya doon. Tapos, ito naman, galing din sa kumpare, direct egg ito. Ito, madami nang na-produce yan. Yung kak na yan, oo. Doon sa iba't ibang loft. Tapos lipat tayo dito, sir, sa special nating breeding section. Hindi, nandyan na, sir, yung mga producer nyo ng winner. Mostly winner saka producer, sir. Pinakang producer mo, sir? Bali, ito na, sir. Yung masasabi ko lang na super kak, super hen ko sa loft ko. Sila. Ito ang tatay nung first overall natin sa CSWRPC nung unang karera ko. Tapos tatay din siya nung recent super set winner natin sa CS South pa din. Tapos yung hen naman na yun ay nanay ni Halak. Binangga ko sila, sana mag-nick. Ayan, puro pang-ulpa natin na South yan. Kasi ito yung kapatid ng first overall champion natin ng CSWRPC. Yung sinasabi ko sa iyo na minalas, na wala ng last lap yon, zero clocking. Buti nakapagtabi tayo ng Nag-produce na to ng, yun nga, tatay naman ni Lady Halak to, 7th overall champion. Kaya South at North, may tira sila. Kasi ito si Kapitan Putik, complete clocking hanggang pagod food, super set winner yan. Yan ang mga future natin panlaban na. The rest, puro Tomison na. Nakikita mo, puro velvet. Ito nyo mga kalapatids, ang dami ng winner ni sir, tsaka mga producer. Tapos sir, ikaw pala dito, pagdating sa pairing, paano ka pumili ng pagpaparisin? Bloodlines. Bloodlines. Hindi tayo masyadong nagko-cross unless kung, bawa, may super inbreed ka na, doon na tayo nag-outcross. Pero sa ngayon, more on line breeding tayo. Yan sir, ikaw po pala dito, paano ka mag-prepare ng breeder bago isabak sa breeding?
Actually, sa breeders ko, sir, pag di ko ginagamit, nandito, sa kulungan ng aso. So, dyan pa lang, naka-precon na sila, patuka mo maayos, tapos, meron kang hinahalo na herbs na ng mga natural mo na, antibiotics. Hindi nawawala sa akin weekly yan, so hindi ako masyado sa synthetic eh. Yun yung pinaka-flashing ko sa kanila. Pero ang ginagawa ko na lang, bago isa lang, paligo, purga. Pero yung flashing, tinutuloy ko lang yan, yung oregano, bawang, yun lang talaga. Kasi parang tao yan eh, di ba? Pagka naluto tayo minsan sa gamot, yung quality ng semen natin, nalilesen eh. Kaya sa kanila, as much as possible, walang synthetic na gamot. Yun, maraming salamat, sir. Tapos, sir, ano yung tinitignan mo sa ibon para masabi mong ready na siya for breeding? Syempre, yung balahibo, number 1, saka ilong. Diyan yung mga indikasyon eh. Pag maganda na yung balahibo, yung ano naman ang karamihan, sinasabi, pag madulas na, mapulbos na, perfect na yung hipo, ayan, salang na. Saka makikita mo, unang lagay mo sa kanila, talaga magpaparesan agad pag kondisyon na kondisyon. Yun, maraming salamat, sir. Tapos, sir, ilang beses kayo mag-clutch sa mga breeder nyo? Nako, depende. Pag paborito natin yung breeders, minsan umaabot ng 4. Kasi tuloy-tuloy, breeding tayo ng south. Nakakuha ka na ng 2 clutch. Sunod nun, summer na. Kukuha na mo kasi kaysa masayang yung itlog kasi yung hen, nag-e-expired yan eh. Although yung cock din naman, so habang umiitlog na din lang naman, pinapipisa ko na. As much as kaya nila, kita ko yung katawan nila, buo pa. Pero pagka yung kita mo na laspag na yung breeder, awat na. Tas tayo mga kalapatids, kung gusto natin yung sinasabi nila na only breeding, huwag nyo lang pabayaan sa patoka. Yung breeder naman, pag kailangan yan, hihingi yan eh. Every time lalapit kayo, nagwawala yan. So, bigay lang ng bigay. Habang gutom, bigyan nyo kasi nagsusubo yan. Tapos, may ginagamit tayong vitamins na supplements. Ito, ano to? Pilipinong gumawa nito. Ato V. Ayan, di nawawala to sa loft ko. Ayan. Subok nyo na yan, sir. Subok to, lalo sa breeding. Galing to, enhancer to. Madaming benefits ito sa breeder mo. Yan, maraming salamat. Sa mga gustong sumubok, subukan nyo na lang din. Tapos, sir, ano pa pong mga ibang gamit yung supplements dito pagdating sa breeding? Syempre, hindi nawawala yung vitamin C. Ito, tinutunaw ko lang sa tubig to. No? Ito, bibili ka lang. Magkano lang naman ng vitamin C. Or kung may mga company kayo, hingin nyo, may libre naman tayong ganyan. Di ba? Mahalaga to sa immune system naman nila. Hindi sila madaling tamaan ng sakit. Talagang pag may vitamin C kasi, mas maganda yung paglaki. Mas hindi sakitin. Ilang beses kayo magbigay ng, sir, sa isang linggo? Eto, kung wala akong hinahalo, halimbawa, wala akong oregano ngayong araw, yun yung pinakatubig nila. Kung pag wala kang binibigay sa umaga, wala kang probiotics, sila, vitamin C naman. Siguro mga 3 times a week. Tapos, paano pag tansyan mo dyan, sir, pag templa? Yung kalahating balde ko, 4 na tablet, tinutunaw ko. Adi yung mga saktong kulay lang? Oo, saktong kulay lang. Pero kung mas maganda, yung mga tiki-tiki. Kaya lang kasi nga ito, nakakahingi lang tayo. Di ito ginagamit natin. Okay. Tsaka subok nyo na, sir, ano? Oo, pero mas maganda yung liquid form. Kasi mas mabilis yung absorption nila doon. Pero siyempre, dahil yan yung meron ka. Yan yung available. Yung pag-iibon, huwag nyong gawing magastos. Kung may mahihingi sa mga barangay nyo yan, gawin nyo. Saka isa sa tips para makatipid tayo. Yun, maraming salamat, sir. Tapos, sir, ano mabibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na bibili nung gagawin nilang materyales pagdating sa breeding? Tips naman sa mga mag-a-acquire. Laging ganon. Acquire sa mga fanciers na hindi man laging champion. Yung makikita mo, contender lagi. Yung kita mong competitive every season, yung pangalan, nandyan sa top 10, no? Kahit wag sa top 10, basta alam mong, kita mo yung performance ng ibon niya. Tapos, wag tayo magtipid kung talaga makakakuha ka ng materyales, medyo mahal eh. Lalo sa mga ganun nga fanciers. Asahan mo na yan, medyo mataas. Good investment yan. Kasi yan ang talagang, kaya nga, hindi naman tatawaging winning lines yan or winning family yan kung hindi kaya maglabas niya ng winners. So, siguro doon, pag nakabili na kayo ng ganon, sunod nyo naman yung sistema nyo na. Pero mahalaga talaga yung base, yung bloodline. Kasi kahit anong galing mo, kung bulok yung alaga mo eh. 'Di ba? Saka yung hype ngayon, hindi tayo masyado doon. Laging doon sa nananalo. Maraming magandang bloodlines lalo sa ngayon. Ang dami-dami dyan. Kaya lang, ang tanong, titira ba?
Maglabas na tayo ng budget kasi para sa ikakasaya naman natin yan. Tapos pagkaya na, may maganda na kayong materyales, simulan nyo sa breeding ng healthy sila, hanggang si squab, lumaking healthy rin. Tapos syempre, hindi mo mawawala dyan yung sistema nyo. No? Bilang fancier, responsibilidad mo, paano sila pagalingin. Magaling sila, paano mo mas mapapalabas yung potential nila, ikaw na yon. Yun, maraming salamat, sir. Tapos, sir, tingin mo, ano yung pinakang-importante pagdating sa breeding para maging successful? Yun nga, right pairing syempre, yung kung hindi man tested pa yung ibon, at least galing sa family ng winners, tapos merong mga fanciers na may mata sa breeding yung, alam mo yon, may mga kaibigan tayong ganyan. Shout out RP Rodriguez, saka kay paring Brian De La Cruz. Yung mga yan, pag tumingin ng breeder yan, yung sinasabing sa pool. Pag tumingin ng breeder yan, pag kumilatis ng breeder yan, gamitin mo, asahan mo. Talagang maglalabas ng maayos. True experience, tagal na mga nag-iibon yung mga idol natin na yan. Tingin pa lang ng ibon, alam na. Quality na agad. Oo. Yan, maraming salamat, sir. Tapos, sir, tingin mo gaano kasaya sa pagkakalapati? Sobrang saya dito, mga idol. Kaya lang, syempre, lahat naman ng bagay may positive side, may negative side. Kagaya ng sinasabi ko, iwasan nyo tong negative side. Kasi, kalapate, maraming issue dyan magkakaroon ka ng haters niyan kahit wala kang kaalam-alam. Hindi natin masabi kung bakit ganun yung ibang mindset ng tao. Pagka nakinig ka ng nakinig doon, siyempre maapektuhan ka yung health mo, yung mental mo. Dapat maganda rin yan pag nag-iibon ka kasi ikaw nga yung utak ng loft mo di ba? Tapos kung nasa negative ka palagi, mahahawa ka, mangyayari, gugulong ka, malalayo ka sa panalo. Di ba? Kaya laging positive lang tayo, mga idol. Hindi tayo nagkakarera para sa kanila, nagkakarera tayo para sa sarili natin. Muli, ako po si Mandy Belan ng Santa Rosa, Laguna. I love this game. Yon, maraming salamat sa solid yung suporta, mga kalapatid. Siyempre, maraming salamat din kay sir. Yan, thank you. Pag-unlock na makapag-love visit tayo sa kanya. Yan, sir, baka pala may mga gusto kang shoutout dyan. Oh, yun. Shoutout sa mga tropa natin dyan. Unahin natin yung Santa Rosa kung saan tayo naglalaro. Kay paring Bino, kay paring Mawe, Asyong, Joms, kay Bitoy, George, paring Johnny, paring Teddy, hindi ko maisa-isa, kay paring Wally, paring Ted Tobias, lahat ng mga tropa dito, shoutout sa inyo. Galingan nyo lalo. Ayun, shoutout sa inyo lahat at syempre shoutout din sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dyan at abangan nyo pa yung mga susunod kong follow-up visit sa'yo na keep watching and God bless you all. Thank you.